Kakasakay pa lamang ni Alfred sa isang bus na bumibiyahe ng malayuan nang mapansin niyang inookupahan na ng isang hindi kilalang babae ang kanyang upuan. Sinabihan siyang doon na lamang umupo, ngunit puno na ang lahat ng katabing upuan. Dahil likas siyang mahiyain at tahimik, alanganin siyang naupo sa tabi ng babae. Upang hindi mapahiya ang dalaga, tahimik na lamang niyang ipinasok sa buckle ang sirang seatbelt. Nagkataong nakita yon ng babae. Nang umandar ang makina ng bus, walang sinabi sa isa't isa ang dalawa sa buong biyahe. Naiinip na tumingin si Cassie sa tanawin sa labas ng bintana habang nakatulog naman si Alfred. Hindi sinasadyang napasandal ang ulo nito sa kanyang balikat, ngunit hindi niya ito ginising. Biglang promeno ng malakas ang driver. Saka lamang nila nalaman na nagkaroon ng pagguho ng lupa sa daan sa kanilang unahan. Nahihiyang umayos ng pagkakaupo si Alfred habang napansin naman ni Cassie ang isang guhit sa kanyang sketchbook. Ang babaeng nasa larawan ay walang iba kundi si Cassie. Habang naghihintay noon ng bus sa terminal, nakita pala siya ni Alfred na naninigarilyo sa ilalim ng mahinang ambon. Iginuhit nito sa kanyang kwaderno ang magandang sandaling iyon. Hindi naman nagalit si Cassie sa ginawa niya. Maya-maya, bumalik sa bus ang driver upang ipaliwanag ang sitwasyon. Mukhang hindi na sila maaaring magpatuloy sa kanilang biyahe. Napilitan ang mga pasahero na tawagan ang kanilang mga kamag-anak upang sunduin sila. Gayunman, tila walang sinumang matawagan si Cassie. Hinayaan na lamang niya ang sitwasyon at kinuha ang kanyang kamera upang kunan ng litrato ang tanawin sa paligid. Nagkataong humarang si Alfred sa harap ng kanyang lente. Sinamantala ni Cassie ang pagkakataon upang hingin ang sketch niya. Maingat naman itong ibinigay ni Alfred sa kanya. Hindi nagtagal, dumating ang ama ni Alfred sakay ng kotse upang sunduin siya. Paakyat na sana si Alfred nang bigla siyang huminto. Matapos mag-alinlangan ng sandali, nilingon niya si Cassie at tinanong kung nais nitong sumabay. Napansin niyang nahihirapan ang dalaga dahil tila wala itong kakilala sa lugar. Kaya naman natural na sumakay si Cassie sa kotse kasama nila. Napakasigla ng ama ni Alfred at walang tigil itong nakipagkwentuhan kay Cassie. Doon lamang nalaman ni Alfred ang pangalan ng dalaga. Hindi ito taga roon at nagkataong pareho silang bagong estudyante sa isang paaralan. Masiglang inanyayahan ng ama ni Alfred si Cassie na kumain sa kanilang bahay. Dahil mahirap tumanggi, sumama siya sa kanilang restaurant. Pagkatapos kumain, tiningnan ni Cassie ang mga sketch na nakasabit sa loob ng restaurant. Ipinaliwanag ni Alfred na ang mga iyon ay gawa nilang dalawa ng kanyang ina. Tag-init noon ng 2008 at tulad ng mainit na panahon, nagsisimula ring uminit ang damdamin nilang dalawa para sa isa't isa. Nang makarating sila sa isang orphanage, nalaman ni Alfred na doon lumaki si Cassie bilang isang ulila. Pagkaalis ni Alfred, kinausap ni Cassie ang isang empleyado. Nang malaman niyang wala roon ang direktor ng orphanage, iniwan niya ang mga regalo para sa mga bata bago umalis. Habang nasa daan, tila may kutob na biglang ibinalik ni Alfred ang kanyang scooter. Gaya ng inaasahan, nakita niyang naglalakad si Cassie. Magkasama silang nagtungo sa dalampasigan. Habang nagkukwentuhan, para silang mga batang gumawa ng bahay mula sa buhangin. Sinabi ni Cassie na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng sariling tahanan. Dahil dito, nais niyang gumawa ng isang kathang-isip na bahay gamit ang sarili niyang mga kamay. Nang matapos ito, nagsindi siya ng kandila, pinagdikit ang kanyang mga palad at tahimik na humiling. Pinagmasdan lamang siya ni Alfred habang nakangiti. Matapos makumpirma ni Alfred ang tunay niyang nararamdaman, nagtungo siya sa isang internet cafe upang hanapin ang social media account ni Cassie. Sa wakas, nahanap din niya ito. Nang malaman niyang nagtatrabaho si Cassie sa isang gasolinahan, nakipagplano siya sa kanyang kaibigan kung paano sila magkakaroon ng kunwari ay nagkataong pagkikita. Naging matagumpay ang kanilang plano, kaya nakuha ni Alfred ang contact information ni Cassie. Ngunit ibang-iba ang buhay ni Cassie sa buhay niya. Kahit lumaki siya sa isang orphanage, hindi pa rin siya makaangkop sa malaking lungsod. Kinailangan niyang magtrabaho sa iba't ibang part-time job upang magkaroon ng sapat na pambayad sa kanyang pag-aaral. Ang pinakamalaking pangarap ni Cassie ay magkaroon ng sarili niyang tahanan. Samantala, napakasimple lamang ng pangarap ni Alfred. Nais niyang kumita ng 10 bilyon sa pamamagitan ng paggawa ng laro. Ngunit matapos niyang makilala si Cassie, nadagdagan pa ng isang bagay ang kanyang pangarap. Upang mas mapalapit sa kanya, nagtrabaho rin si Alfred sa gasolinahan. Unti-unting lumiit ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso, ngunit hindi nagtagal ang masasayang araw nila. Isang araw, isinama ng kaibigan ni Cassie si Alfred sa isang salu-salo kasama ang mga nakatatandang miyembro ng Architecture Club. Sa pagtitipon, inipon ni Alfred ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang sabihin ang kanyang pangarap. Gayunman, malamig ang naging reaksyon ng mga tao. Samantala, pinuri ng senior na si Danny ang architectural design ni Cassie at sinabing malaki ang potensyal nito. Mabilis na napansin ni Alfred na may gusto si Danny kay Cassie. Hindi niya iyon matiis kaya lumabas siya. Ngunit nang bumalik siya, napansin niyang nawawala sina Danny at Cassie. Agad siyang tumakbo palabas at nakita niyang ipinagtatapat ni Danny ang kanyang damdamin sa dalaga. Hindi sinasadyang nasira ni Alfred ang pagtatapat ni Danny. Pagkatapos, kinailangan pa niyang buhatin sa likod ang lasing na si Danny papunta sa tirahan ni Cassie. Dahil nag-aalala siyang baka may mangyari sa kanilang dalawa, nagdahilan si Alfred na pagod siya upang makapanatili roon at makipagkwentuhan. Dahil alam niyang mahilig si Cassie sa arkitektura, sinabi niyang tiyak na magiging arkitekto ito balang araw. Gayunman, praktikal ang pananaw ni Cassie. Ipinaliwanag niyang upang makakuha ng lisensya bilang arkitekto, kailangan niyang magkaroon ng suporta mula sa pamilya o magtrabaho sa industriya ng 5 taon. Pagkatapos noon, marami pa rin siyang kailangang pagdaanan.
Nang mapansin ni Alfred na lalo siyang nagiging negatibo, binago niya ang usapan at tinanong kung tatanggapin ba nito ang pag-ibig ni Danny. Napatawa niya si Cassie sa kanyang biro. Kinaumagahan, nagising si Danny at nakita niyang hindi si Cassie, kundi si Alfred ang nasa kanyang harapan. Nang hapong iyon, nagtungo si Alfred sa gasolinahan at nakita niyang nakasuot ng magandang damit si Cassie habang sumasakay sa kotse ni Danny. Malinaw na tinanggap nito ang pagtatapat ng lalaki. Malungkot na bumalik si Alfred sa studio. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na napaka-imposible ng plano niyang kumita ng 10 bilyon sa pamamagitan ng laro. Kaya iminungkahi nilang kalimutan niya ang planong iyon at lumipat na lamang sa pag-invest sa stocks. Habang sabay niyang dinaranas ang kabiguan sa pag-ibig at sa kanyang pangarap, tumawag si Cassie at nakipagkita sa kanya. Nang makita niyang may hinihilang maleta si Cassie, dinala siya ni Alfred sa kanyang tirahan. Sinabi ng dalaga na nakipaghiwalay na siya kay Danny. Noong araw na lumabas silang dalawa, nagkataong nakasalubong nila ang ina ni Danny. Tinanong nito ang tungkol sa pinagmulan at kalagayan ni Cassie. Kahit nakaramdam ng awa ang babae, hindi niya matanggap na mahalin ng kanyang anak si Cassie. Samantala, nanahimik lamang si Danny. Bumalik si Cassie sa kanyang masikip na inuupahang silid. Habang pinagmamasdan ang kaunting sinag ng araw na pumapasok sa bintana, labis niyang kinaawaan ang kanyang sarili. Habang malungkot si Cassie, tinawagan niya si Alfred. Biglang hinila ni Alfred ang kurtina at sinabi sa kanyang maaari siyang lumipat at tumira kasama nito. Labis na naantig si Cassie. Sinabi niyang magbabayad siya sa oras ng kalahati ng upa at aalis kapag nakahanap na siya ng angkop na matitirhan. Unti-unting naging mainit at romantiko ang kapaligiran sa pagitan nila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kumatok sa pinto ang kanilang magandang kapitbahay. Dahil alam nitong nag-aaral ng computer si Alfred, nakiusap itong ayusin niya ang kanyang computer. Sinuri iyon ni Alfred at napagtantong maliit lamang ang problema. Masaya niya itong tinulungan, ngunit hindi nagustuhan ni Cassie ang nakikita niyang pagiging bayani nito sa harap ng kapitbahay. Nang gabing iyon, kusang ibinigay ni Alfred kay Cassie ang kama, habang naglatag siya ng kumot upang matulog sa sahig. Ngunit kahit patay na ang ilaw, pareho silang hindi makatulog. Kinuha ni Alfred ang kanyang music player at magkasama silang nakinig ng mga kanta. Sa gitna ng maganda ngunit malabong damdamin sa pagitan nila, unti-unti silang nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon si Alfred upang pumunta sa banyo. Pagbalik niya, dahil sa nakasanayan, umakyat siya sa kama. Nang maramdaman niya ang paghinga ni Cassie sa kanyang tabi, bigla siyang natauhan. Tahimik siyang bumaba at bumalik sa pagkakahiga sa sahig. Kinabukasan, magkasama nilang nilinis ng maayos ang buong bahay bago nagtungo sa gasolinahan upang magtrabaho. Pinag-usapan nilang pagkatapos ng trabaho ay itatapon nila ang mga bagay na hindi na nila kailangan. Sa oras na yon, dumating si Danny sakay ng kotse. Huminto ito sa harap ni Cassie, binigyan siya ng isang kwintas at paulit-ulit na humingi ng tawad. Pag-uwi nila, tinanong ni Cassie si Alfred kung ano ang dapat niyang gawin. Diretsahan siyang sinabihan ni Alfred na itapon ang kwintas. Biglang may narinig silang mga tunog mula sa katabing silid na mahirap ipaliwanag. Nagbiro si Cassie na kung hindi dahil sa kanya, marahil ay nagkaroon na sana ng pagkakataon si Alfred na maging malapit sa kanilang magandang kapitbahay. Ngunit nilinaw ni Alfred na hindi niya gusto si Danica at 3 beses na niya itong tinanggihan. Naintindihan ni Cassie ang nakatagong kahulugan ng sinabi niya. Gayunman, pinili pa rin niyang makipagbalikan kay Danny. Dahil alam ni Alfred na iresponsableng uri ng lalaki si Danny, sinimulan niya itong sundan. Ginawa niya iyon upang matiyak lamang na hindi masasaktan si Cassie. Noong bisperas ng bagong taon ng 2008, dumalo silang lahat sa isang salu-salo kasama ang kanilang mga kaibigan. Hindi nag-atubiling ikwento ni Cassie sa lahat kung gaano siya kamahal ni Danny. Ngunit ipinaalala ng mga kaibigan niya na huling gabi iyon ng taon at karaniwang magkasama ang mga magkarelasyon. Kaya bakit wala sa tabi niya si Danny? Ipinaliwanag ni Cassie na kailangan nitong mag-overtime sa trabaho. Pagkatapos, niyaya niya ang lahat na magpunta sa karaoke room upang mailabas nila ang kanilang mga nararamdaman. Kumanta si Cassie ng mga romantikong awitin tungkol sa pag-ibig. Halatang nalulungkot pa rin siya dahil hindi niya nakasama si Danny sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, malulungkot na awiting pag-ibig naman ang kinanta ni Alfred. Paminsan-minsan, palihim niya itong tinitingnan, ngunit hindi man lamang nag-angat ng ulo si Cassie. Nang matapos ang salusalo, nagpaalam na ang lahat sa isa't isa. Tumakbo sina Cassie at Alfred patungo sa plaza upang makisabay sa mga taong naghihintay sa pagtunog ng kampana para sa bagong taon. Ipinapakita sa malaking screen ang mga magkarelasyong nagtipon sa plaza. Hinila ni Cassie si Alfred papunta sa gitna at balak niyang kunan gamit ang kanyang cellphone ang espesyal na sandaling iyon. Ngunit sa sumunod na segundo, lumitaw sa malaking screen si Danny kasama ang ibang babae. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Cassie. Hindi siya humagulgol o gumawa ng eksena. Bumili lamang sila ni Alfred ng kaunting pagkain at soju bago umuwi upang uminom. Hinawakan ni Cassie ang mukha ni Alfred at sinabi niyang sa nagdaang taon, lalong naging masaya ang mga taong masaya na, samantalang lalong naging malungkot ang mga taong malungkot. Inalo siya ni Alfred at sinabing ngayong bagong taon, kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya at ipaglaban ang kanilang mga pangarap. Nang marinig nila ang countdown, mahigpit nilang yakap ang isa't isa dahil sa epekto ng alak. Hindi na napigilan ni Alfred ang kanyang nararamdaman. Tinugon din siya ni Cassie. Ang totoo, matagal na rin niyang gusto si Alfred. Natatakot lamang siyang magbago ang kanilang relasyon kapag sinabi niya ang kanyang nararamdaman, kaya pinili niyang manahimik. Ngunit pagsikat ng araw kinabukasan, hindi na makontak ni Alfred si Cassie. Pinuntahan niya ang paaralan at ang pinagtatrabahuhan nito, ngunit hindi niya ito nakita.
Muli niya itong tinawagan. Nang sagutin ni Cassie ang tawag, tinanong niya kung nasaan ito. Hiniling lamang ni Cassie kung maaari ba silang manatiling magkaibigan habang buhay. Nang tumanggi si Alfred, agad niyang ibinaba ang tawag at sumakay sa bus pabalik sa probinsya. Bumili siya ng kaunting merienda at balak sanang dalawin ang mga bata sa orphanage. Ngunit isang buwan na palang sarado ang lugar. Ang lugar na dati niyang tinatawag na tahanan ay wala na. Ngayon, inilalayo rin niya ang kanyang sarili kay Alfred, ang taong nagsisilbi niyang sandigan. Habang malungkot, naalala niya ang restaurant ng ama ni Alfred. Kaya bumili siya ng ilang regalo at nagtungo roon upang bumisita. Matagal silang nagkwentuhan at unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit dahil ama siya ni Alfred, umiikot pa rin kay Alfred ang kanilang usapan. Dahil marami na siyang karanasan sa buhay, napansin ng ama ni Alfred ang gumugulo sa isip ni Cassie. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Alfred. Matapos ang sandaling pagkabigla, agad niyang tinanong si Cassie kung bakit ito umalis nang hindi nagpapaalam. Nag-alinlangan si Cassie bago ipaliwanag na mula pagkabata ay maraming tao na siyang nawala. Gayunman, ang mga taong iyon ay para lamang mga dumaraang estranghero sa kanyang buhay. Ngunit iba si Alfred. Hindi niya kayang isipin kung ano ang mangyayari sa kanya kapag nawala rin ito. Naniniwala siyang kung mananatili lamang silang magkaibigan, hindi nila mawawala ang isa't isa. Matatag na sinabi ni Alfred na hindi sila kailanman maghihiwalay at palagi niya itong pakikitunguhan ng maayos. Napagtanto ni Cassie na kung patuloy siyang matatakot na mawalan, habang buhay lamang siyang mananatili sa parehong lugar. Dahil dito, nagpasya siyang tanggapin at suklian ang pagmamahal ni Alfred. Mula noon, palagi na silang magkasama. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Isang araw, nakakita si Cassie ng sofa sa tabi ng kalsada na may karatulang nagsasabing maaari itong kunin ng sinumang nangangailangan. Agad niyang tinawagan si Alfred. Magkatabi silang naupo sa sofa habang iniisip ang masaya nilang kinabukasan. Sinabi ni Cassie na nagdidisenyo siya ng isang bahay sa Hanamdong. Kapag natapos itong maitayo, lilipat silang dalawa roon. Sumang-ayon si Alfred. Hinikayat din niya si Cassie na maghanda para sa pagsusulit upang makakuha ng lisensya bilang arkitekto sa halip na patuloy na magtrabaho sa mga part-time job. Gagawin ni Alfred ang lahat upang matulungan siyang matupad ang kanyang pangarap. Pinangarap nilang magkaroon ng malaking bahay, magpakasal at magkaroon ng 3 anak. Samantala, 3 buwan namang ginugol ni Alfred sa pagdidisenyo ng isang laro. Ngunit sinabi ng kanyang nakatataas na hindi iyon angkop sa kasalukuyang uso. Malaking dagok iyon para kay Alfred, ngunit hindi niya sinabi kay Cassie. Pinili niyang sarilinin ang kanyang problema. Kinabukasan, biglang bumagsak ang kanyang ama sa loob ng restaurant. Matapos siyang suriin ng doktor, natuklasang mayroon itong katarata. Maaari sana itong gamutin, ngunit dahil mayroon din siyang diabetes, maaari lamang ipagpaliban ang paglala ng kondisyon at hindi na ito tuluyang mapapagaling. May posibilidad pa itong mabulag. Nang malaman iyon ni Cassie, binago niya ang kanyang plano. Nagpasya siyang magtrabaho habang naghahanda para sa pagsusulit. Ngunit ayaw ni Alfred na maantala ang kinabukasan ni Cassie dahil sa kanilang problema. Nagpasya siyang talikuran ang paggawa ng laro at humanap ng trabahong makapagbibigay sa kanya ng sapat na kita upang maresolba ang kanilang problemang pinansyal. Hindi sila sang-ayon sa mga desisyon ng isa't isa. Ngunit sa huli, pareho silang nagbigay daan at magkahawak kamay na umuwi. Nagsumite si Alfred ng aplikasyon sa isang malaking kumpanya. Naging maayos ang kanyang panayam at makalipas ang 3 araw ay nagsimula siyang magtrabaho sa isang advertising company. Ngunit nakapagtataka dahil may nakita siyang papel sa ilalim ng mousepad na may nakasulat na, "Tumakas ka." Inakala niyang biro lamang iyon ng dating empleyado kaya hindi niya pinansin. Nakahanap din ng trabaho si Cassie sa isang opisina ng pagbebenta ng mga bahay dahil sa kanyang kaaya-ayang hitsura. Pareho silang puno ng sigla at determinasyon, ngunit mabilis silang pinagod ng realidad ng buhay. Habang pinagmamasdan ni Cassie ang mga apartments sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng matinding pait. Pag-uwi nila, pareho silang pagod na pagod at halos wala ng lakas upang makipag-usap. Maya-maya, nakatulog si Cassie sa sofa. Nang makita ni Alfred ang sugat sa sakong nito, labis siyang nasaktan at nag-alala. Sa mismong oras na yon, nagpadala ng mensahe si Danny kay Cassie. Inanyayahan niya itong magtrabaho sa architecture company ng kanilang pamilya. Walang sinabi si Alfred. Tahimik lamang niyang ibinalik ang cellphone sa dati nitong kinalalagyan. Nang magising si Cassie, nakita niyang mahimbing na nakatulog si Alfred habang nakasubsob sa computer table. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nang gabing iyon, natapos sa trabaho si Cassie gaya ng dati. Masigla niyang binati si Alfred, ngunit hindi ito tumugon. Nang paulit-ulit siyang tanungin ni Cassie, sinabi ni Alfred na balak ng kanilang landlady na taasan ang upa. Dahil dito, maaaring kailanganin nilang lumipat. Matatag na sinabi ni Cassie na basta kasama niya si Alfred, ayos lamang sa kanyang tumira saan man. Ngunit kahit sinabi niya yon, patuloy na bumababa ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Unti-unti ring nabawasan ang kanilang pag-uusap at tiyak na darating ang araw na sasabog ang lahat ng kanilang problema. Nang matapos ang kanilang kontrata sa inuupahang bahay, nag-impake sila at magkasamang lumipat. Gayunman, napakakitid ng pintuan ng kanilang bagong bahay. Kahit ano pa ang gawin nila, hindi nila maipasok ang sofa. Nasugatan pa ang kamay ni Cassie habang sinusubukan nilang ipasok iyon. Sa huli, napilitan silang iwan ang sofa na minsang naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Makalipas ang 1 buwan, sa pinagtatrabahuhang kumpanya ni Alfred, sa wakas ay ipinakita ng kanyang boss ang tunay nitong masamang ugali.
Ibinagsak nito sa mesa ang planong buong pusong ginawa ni Alfred at sinabing pag-aari iyon ng kumpanya. Hindi kailanman ikinuwento ni Alfred kay Cassie ang mga nangyayari sa kanyang trabaho. Nang sumapit ang kaarawan ng kanyang ama, umuwi sa probinsya sina Alfred at Cassie upang dalawin ito. Ngunit sa panahong iyon, gipit na si Alfred. Nag-alinlangan si Alfred na manghiram ng pera sa dati niyang kaklase. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinabi agad nitong wala siyang pera. Pagkatapos, pinayuhan pa siya nitong magpakasal na sila ni Cassie. Dahil doon, ibinunto ni Alfred ang kanyang galit sa sariling ama. Upang hindi mailang si Cassie, agad siyang tumayo at nagtungo sa kusina upang kumuha ng sabaw ng buto ng baka. Ngunit dahil sa isang pagkakamali, nabasag niya ang ilang kagamitan sa kusina. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-ama sa harap mismo ni Cassie at nauwi sa hindi magandang pagtatapos ang kanilang pagdalaw. Sa kanilang pag-uwi, sumakay sina Cassie at Alfred sa parehong uri ng bus na sinakyan nila noong una silang magkakilala. Ngunit wala na sa kanila ang dating masayang damdamin. Hindi na nakatiis si Cassie. Sinabihan niya si Alfred na agad nang magbitiw sa kanyang trabaho at bumalik sa paggawa ng laro. Hinikayat niya itong humanap ng matinong gaming company na mapapasukan. Ngunit binalik ni Alfred ang tanong. Tinanong niya kung tunay na bang tinalikuran ni Cassie ang pangarap nitong maging arkitekto. Niyakap niya si Cassie at paulit-ulit na humingi ng tawad. Sa huli, pinili siyang patawarin ni Cassie. Gayunman, hindi na mababawi ang sakit na dulot ng mga salitang nasabi na. Kahit hindi agad sumabog ang kanilang problema, mananatili itong parang maliit na batong nasa loob ng sapatos na patuloy na makasasakit sa kanila. Kinabukasan, matatag na nagbitiw si Alfred sa trabaho. Bago umalis, nagdikit siya sa monitor ng isang papel na may nakasulat na, tumakas ka na. Sa sumunod na 3 buwan, nagsumite siya ng aplikasyon sa mahigit 20 gaming company, ngunit tinanggihan siya ng lahat. Hindi na rin tulad ng dati si Cassie, na palaging nagbibigay ng lakas ng loob at suporta kay Alfred. Habang pinagmamasdan ang nyebe sa labas ng bintana, naalala ni Cassie ang larong unang idinisenyo ni Alfred. Eric ang pangalan ng pangunahing lalaki, habang ang pangunahing babae naman ay tinatawag na Jay. Dahil sa isang pagkakataon, muling nakatagpo ni Alfred ang dati niyang mga kaklase. Nakipagkwentuhan si Cassie sa kanila tungkol sa nakaraan, habang tahimik namang inobserbahan ni Alfred ang buong silid. Kahit anong tingin niya, hindi mukhang walang pera ang dati niyang kaklase. Pagkatapos ng salo-salo, hindi agad umuwi sina Alfred at Cassie. Sa halip, nagtungo sila sa isang kainan sa gilid ng daan upang uminom. Sinabihan ni Alfred si Cassie na huwag nang isuot ang kanyang uniforme pagkatapos ng trabaho upang hindi siya maliitin ng ibang tao. Hindi sumagot si Cassie. Sa halip, muli niyang pinalakas ang loob ni Alfred at sinabing tiyak na magtatagumpay ito sa industriya ng laro. Ngunit nainis si Alfred at sinabihan siyang tumigil na sa pagsasalita. Sa sumunod na sandali, hindi sinasadyang nabangga siya ng isang customer sa tabi nila. Biglang nagalit si Alfred, tumayo at sinuntok ang lalaki. Tila tuluyang dinurog ng pangyayaring iyon ang natitira niyang determinasyon. Mula ng gabing iyon, bukod sa pagtulog, wala siyang ibang ginawa kundi ang manatili sa harap ng computer at maglaro. Minsan, inilapag ni Cassie sa tabi niya ang sketchbook ni Alfred at hinawi ang kurtina upang tingnan ang lagay ng panahon. Ngunit agad muling isinara ni Alfred ang kurtina. Biglang naalala ni Cassie ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas sa dati nilang inuupahang silid. Wala siyang sinabi at marahan siyang lumabas. Nang marinig ni Alfred ang pag-lock ng pinto, inalis niya ang kanyang earphones, kumuha ng payong at agad siyang hinabol. Pagdating sa subway station, desperado niyang hinanap ang babaeng pamilyar, ngunit tila isa ng estranghero sa kanya. Nang makita niyang basang-basa ang buhok ni Cassie, hindi siya sumakay sa tren. Sa halip, umatras siya ng bahagya. Mula sa araw na yon, tila nawalan ng kaluluwa si Alfred. Isang araw, nakakita siya ng isang nakaantig na mensahe sa isang karatulang may mga salita mula sa isang monghe. Noon lamang niya tuluyang naunawaan na tunay nang iniwan siya ni Cassie. Noon, kapag nanonood siya ng mga kwento tungkol sa pag-ibig, palagi siyang naiinis. Iniisip niyang hangal ang mga pangunahing lalaki dahil kailangan pa nilang makipaghiwalay bago nila mapagtanto ang sarili nilang mga pagkakamali. Ngunit ngayon, naging katulad na rin siya ng mga hangal na yon. Gayunman, wala nang saysay ang pagsisisi sa panahong iyon. Minsang ikinuwento ni Alfred kay Cassie ang isang kwento tungkol sa isang salamangkero na namamahala sa lahat ng kulay sa mundo. Ngunit biglang dinukot ng isang makapangyarihang demonyo ang isang mahiwagang kokoon, kaya naging kulay abo at puti ang lahat ng bagay. Mabuti na lamang at hindi sumuko si Eric. Matapos niyang malampasan ang napakaraming pagsubok, nailigtas niya ang kokoon at muling nagkaroon ng kulay ang buong mundo. Sinikap ni Alfred na bumangon. Ginamit niya ang kwentong iyon bilang batayan upang muling buuin ang kanyang laro. Makalipas ang kalahating taon, inilabas ang laro. Karaniwan lamang ang unang naging tugon dito, ngunit unti-unting dumami ang mga manlalaro. Ikinuwento iyon ng isang tao sa 10 at ng 10 sa 100. Sa huli, kusang nagpadala ng email kay Alfred ang may-ari ng isang malaking gaming company. Sa ibang bahagi ng lungsod, patuloy namang nagtatrabaho si Cassie habang nag-aaral ng Ingles at arkitektura. Ngunit sa tuwing tumatawag si Alfred, nagugulo ang kanyang isip. Isang araw pagkatapos ng trabaho, paulit-ulit na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa huli, tuluyan niyang binura ang contact ni Alfred. Gayunman, muling bumalik ang lahat ng magagandang alaala nila. Kahit anong pilit niyang pakalmahin ang sarili, hindi tumigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Dahil sa walang humpay niyang pagsisikap, naipasa ni Cassie ang pagsusulit para sa lisensya bilang arkitekto na matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos noon, isa-isa rin niyang natupad ang iba pa niyang mga layunin.
Unti-unting nawala ang sakit na dulot ng kanilang pag-ibigan, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang ama ni Alfred. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya itong sarili niyang ama. Nang bumalik si Cassie upang dalawin ito, natuklasan niyang sarado na ang restaurant. Sinabi niya sa sarili na marahil ay panahon na talaga upang tuluyang bumitaw. Marahil, ang mga pag-ibig na napakaganda at maningning ay kadalasang nagtatapos sa isang trahedya. Makalipas ang 5 taon, naging isa sa mahahalagang empleyado si Alfred sa isang malaking gaming company. Ang pangarap na dati ay tila napakalayo ay naroon na ngayon sa kanyang harapan. Noong araw na yon, sumakay siya ng eroplano pabalik sa Korea upang dumalo sa paglulunsad ng isang laro. Gayunman, pakiramdam niya ay may taong nakatingin sa kanya mula sa likuran. Bigla siyang lumingon at nakita nga niya ang taong araw at gabi niyang pinananabikan. Nagkatinginan sina Alfred at Cassie at kapwa ngumiti, ngunit hindi nila sinadyang lumapit sa isa't isa. Maya-maya, may anunsyong maririnig mula sa loudspeaker. Dahil sa isang tropical storm, pansamantalang ipinagpaliban ang paglipad ng kanilang eroplano. Agad silang nagtungo sa isang kalapit na hotel. Humingi ng paumanhin ang receptionist at sinabing nakuha na ng isang lalaking customer ang huling kwarto. Isinama ni Alfred si Cassie sa kanyang kwarto. Matagal silang hindi nagkita, kaya hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa. Ilang mabababaw na usapan lamang ang kanilang napagpalitan. Ibinigay ni Alfred ang kanyang business card. Humanga si Cassie sa mga narating niya, ngunit sinabihan siya ni Alfred na huwag nang pag-usapan ang tungkol sa kanya. Sa halip, tinanong niya kung kumusta ang buhay nito sa nakalipas na mga taon. Ngumiti si Cassie at sinabing ang pinakamagagandang sandali sa buhay ng isang tao ay kadalasang nananatili lamang sa isang partikular na yugto. Kapag lumipas na yon, hindi na maaaring balikan. Nang maalala nila ang panahong bago pa lamang nilang tinanggap ang kanilang damdamin sa isa't isa, hindi nila napigilang tumawa. Sinabi ni Cassie na kung hindi sila nagkita noon sa restaurant, marahil ay tunay silang nanatiling magkaibigan habang buhay. Nagkunwaring kalmado si Alfred at sinabing may isang sagot siyang matagal nang nais malaman. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang batang babae ang narinig sa kabilang linya. Tinatanong nito kung bakit hindi pa umuwi sa Korea ang kanyang ama. Pagkatapos, umiyak ito at hiniling na makita ang tanawin sa labas ng bintana. Hindi mapakali si Cassie habang nakaupo sa gilid ng kama. Sinulyapan niya si Alfred bago tahimik na lumabas ng kwarto. Nang matapos ang tawag, natigilan si Alfred at muling naalala ang nangyari sa kanila noon. Agad siyang tumakbo palabas. Habang bumababa ng gusali, patuloy niyang hinanap si Cassie, ngunit hindi niya ito makita. Bigla siyang nakaramdam ng kutob at tumakbo patungo sa dalampasigan. Gaya ng inaasahan, nakita niyang nakaupo si Cassie sa isang mahabang upuan. Ngunit sinabi ni Cassie na nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari noon. Maayos na ang buhay niya ngayon, kaya hindi na dapat magsalita pa si Alfred tungkol sa kanilang nakaraan. Gayunman, tinanong pa rin ni Alfred kung hindi kaya sila naghiwalay kung hindi sila lumipat mula sa kanilang semi-basement na tirahan. Matatag na sinabi ni Cassie na kahit hindi sila lumipat, marahil ay naantala lamang ng 1 taon ang kanilang paghihiwalay. Hindi pa rin magbabago ang magiging wakas nila. Muling nagtanong si Alfred kung ano kaya ang nangyari kung patuloy lamang siyang hinintay ni Cassie noon. Muling tumalikod si Cassie. Sinabi ni Alfred na yon na ang kanyang huling tanong. Tinanong niya kung ano kaya ang nangyari kung sumakay siya noon sa subway at hinawakan ang kamay ni Cassie. Nanginginig ang boses ni Cassie nang sabihin niyang kung ginawa niya yon, mananatili sana siya sa tabi nito habang buhay. Totoo ang lahat ng kanilang naramdaman. Hindi na napigilan ni Alfred ang sarili at napaiyak siya ng buong sakit. Samantala, nakangiting nakatingin sa kanya si Cassie habang umiiyak din. Hindi nila alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang lumubog ang araw sa abot-tanaw, wala nang luha sa kanilang mga mata. Sinabi ni Cassie kay Alfred na lubos siyang nagpapasalamat dahil may isang panahon sa kanyang buhay na si Alfred ang naging tahanan niya. Pagkatapos, nagkatinginan silang dalawa at mumiti. Magkasama silang sumakay sa eroplanong pabalik sa Korea. Sa sakandaan sa loob ng paliparan, hiningi ni Alfred ang address ni Cassie at sinabing may ipapadala siya rito. Nang makita ni Alfred ang business card na ibinigay ni Cassie bilang isang ganap ng arkitekto, buong pagmamalaki niyang sinabi na alam niyang tiyak itong magtatagumpay. Pagkatapos, mahigpit na nagyakapan sina Alfred at Cassie bago tuluyang magpaalam sa isa't isa. Makalipas ang 1 araw, natanggap ni Cassie ang liham na ipinadala ni Alfred. Ngunit hindi pala si Alfred ang sumulat nito kundi ang kanyang ama. Matapos maghiwalay sina Cassie at Alfred, madalas siyang maalala ng ama ni Alfred. Sinubukan din itong tawagan si Cassie, ngunit walang sumasagot. Hindi madaling iwasang bigin ang taong mahal natin dahil nagbabago ang tao ayon sa mga kalagayang kinakaharap niya. Hindi alam ng ama ni Alfred kung kailan mababasa ni Cassie ang liham. Ngunit nais niyang malaman nitong palagi silang dalawa ni Alfred na susuporta sa anumang piliin niyang gawin. Gayunman, hindi nagtagal matapos niyang isulat ang liham ay pumanaw ang ama ni Alfred. Matapos basahin ang liham, napaluha si Cassie. Muli niyang binuksan ang larong ginawa ni Alfred. Ang totoo, matagal na niyang natapos ang laro. Ngunit noon lamang niya tunay na ninais na balikan ang wakas nito. Nang sabay na ihagis ni na Eric at Jay ang makulay na bola, unti-unting bumalik ang mga kulay sa buong mundo. Naalala ni Cassie ang panahong sabay silang humiling ni Alfred sa dalampasigan. Hindi na niya maalala kung ano ang hiniling niya noon. Ang natatandaan lamang niya ay minsan silang magkasamang naroon. Pumasok sa silid ang sinag ng araw mula sa malaking salaming bintana. At dito nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.